Parami ng parami yung mga lalaki na bumibili ng mga malalaking mga bulaklak, no? Minsan parang kasing laki na nung pang-funeral ba? Okay? Yung mga malalaking bulaklak para ibigay nila dun sa kanilang mga iniirog. Maganda naman talaga ang intention nila kasi kumbaga parang Valentine's Day ito no? Parang ito yung panahon ng pag-ibig at gusto mong i-express ang iyong pagmamahal sa iyong iniirog na willing kang pumila, magbayad ng mahal, bumili ng magarbong bulaklak para ibigay sa iyong nililigawan o iniibig. Kasi yung malalaking bulaklak na yan, parang spectacular yung gesture. Mararamdaman nung babae, or for that matter, nung lalaki, minsan babae na kasi nagbibigay, nung lalaking iyong minamahal, na espesyal siya sa February 14. Maganda yung spectacular gesture na yon, pero paano naman yung another 364 days na hindi Valentine's? Kasi ang alam ko, ang pagmamahal ay hindi lang po masusukat sa isang spectacular day. Ang tunay na pag-ibig, mai-express natin yan ng totoo, hindi lang kapag February 14, kundi araw-araw, steady ang ating commitment. Kumbaga, hindi mo man mabigyan araw-araw ng bulaklak, pero may araw-araw kang patience, araw-araw na kindness, yung mga small gestures katulad ng pagsisilbi, pagtitimpla ng kape, pagbibigay ng chocolate, pag-iiwan ng mga note na I miss you, I am proud of you, kapag pinagsama-sama mo yung maliliit na yan, nagiging compound and it makes a lot of difference in your relationship. In fact, hindi yung Valentine's Day gesture, kundi yung araw-araw na consistent kindness ang nagpapaganda, nagpapabuhay, at nagpapalago sa ating mga relationship. Kasi naniniwala po ako na ang Diyos, kapag naranasan ng isang tao, hindi po pwedeng hindi magkaroon ng ebidensya sa kanyang buhay. Hindi mo pwedeng i-claim na naranasan mo ang Panginoon pero walang makikitang changes ang ibang tao sa iyong buhay. Ang tawag natin yan mga manifestations ng pagkilos ng Diyos. Or for this matter, for the sake of our context, yung bang manifestation ng Diyos o yung manifestation ng Holy Spirit, ito po yung paraan ng Diyos para i-express niya ang kanyang presensya at ang kanyang kapangyarihan sa bawat isa sa atin. Bakit ba kailangan may manifestation ng Holy Spirit? Bakit ba may kailangan may ebidensya? Bakit ba kailangan na hilingin lagi na ang Holy Spirit o ang Diyos ay maranasan ko sa aking buhay? Kailangan po yan. Kasi kapag ka nararanasan ng isang Kristiyano ang Banal na Espiritu o ang Diyos, ang kanyang pananampalataya lumalakas. At kapag hindi mo nararanasan, your faith will be weak, your faith will be dry, and your faith will be powerless. Ibig sabihin, the moment na nararanasan mo ang Diyos, the moment that you are being filled with the Holy Spirit, you can see visible signs of the Holy Spirit that He is actively working on your life. For example, when you say that you are filled with the Holy Spirit, pwedeng bigyan kanya ng regalo. A gift of wisdom, a gift of knowledge, a gift of prophecy, a gift of miracle. Hindi lahat naniniwala dito, pero a gift of speaking and interpreting tongues. Empowerment, a gift of guidance. Meaning, when you experience the Holy Spirit, laging merong manifestation. Hindi po pwedeng wala. Kasi hindi maniniwala ang ibang tao na nasa iyo ang Holy Spirit kung wala silang makitang ebidensya. Okay. Maniniwala po ba kayo kung ako ang magiging endorser ng glutathione? Grabe naman po kayo makatawa. Parang napaka-judgmental po ng dating ng inyong pagkakatawa na para talagang imposible. Pastor, bakit? Pagkasabi pa lang ng glutathione, naghahanap ka na kagad ng ebidensya. Hindi ka maniniwala kapag hindi mo nakita yung dapat effect na yon. So, ibig sabihin, kung ang glutathione, pampaputi, hinahanap mo yung puti. Oh. Lord, patawarin niyo po sila. Hindi po nila alam ang kanilang mga ginagawa. Alam mo ibig sabihin, naghahanap ka ng ebidensya. Kung may kaibigan ka na nagbebenta ng pampapayat, tinitignan mo siya kung... Bakit? You are looking for what? Evidence. Ibig sabihin, naghahanap ka ng manifestation. Pero, bukod sa manifestation of the Holy Spirit, which is wisdom, and knowledge, and miracle, and empowerment, alam niyo po ba na ang Holy Spirit ay nagbibigay din ng fruit? Ano yung fruit na ito? Ang fruit, yung manifestation, yan yung paraan ng Diyos o ng Holy Spirit para i-express ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang presensya, pero ang fruit, ang ebidensya ng Holy Spirit that is working in your life. At katulad po ng text na binasa natin, balik mo anak ang Galatians chapter 5, ito daw po ang fruit of the Holy Spirit. Ano yon? Love, patience, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Sabi mo sa katabi mo, nakailang ka sa siyam. Amen? Bakit? Ito po, kanina, manifestation, may wisdom.
May manifestation. Uy, may speaking in tongues, may prophecy, may healing, may giftings, pero hindi porket may manifestation, may fruit. Pwedeng nag-i-speak ka in tongues, pero hindi ka marunong magpatawad. Pwedeng kapag nag-worship tayo, sigaw ka ng sigaw ng hallelujah, pero pag nasa restaurant ka, sinisigawan mo yung waiter, pag mabagal ang kanyang order. Naunamaan nyo? So wala kang patience. So ibig sabihin, it is possible that you have the gift, but you don't have the fruit. At tatandaan nyo ito, maraming mga tao, mga kadikot na share kanina umaga, maraming mga tao are so confident with their giftings. Nakala nila dahil ang anointing nagpo-flow sa kanilang giftings, hindi na nila kailangan ng fruit. Hindi kasi porket magaling kang preacher, mabait ka. Hindi porket maganda ang boses mo, maganda ang ugali mo. Come on now. Come on now. Sabi mo sa katabi mo, parang para sa itong series na ito. Amen? That some of us are so confident. Everybody say confident. With what? With our giftings. Na minsan, some of us are living in the lifestyle of sin and yet nararamdaman ng tao yung anointing. Nararamdaman ng tao na na-bless sila, na bago ang kanilang buhay. Kaya sinasabi ng iba, kahit pala mabuhay ako sa kasalanan, okay lang, na-transform ang kanilang buhay. Nakalimutan ng ibang tao na ang gift dumadaloy kahit sa dirty vessel. Even through a wicked king, pwedeng i-bless ng Lord ang bansa. Kahit na hindi okay, hindi God-fearing ang mga government official, if God wants to bless the Philippines, He can do that through the giftings. Amen? But we don't pursue the gift only. We pursue the fruit. Kasi ang fruit dumadaloy lang sa mga surrendered na buhay. Amen? Amen? For example, si King Saul. Si King Saul, hari, pero walang intimacy kay Lord. Si Judas, kasama lagi si Lord, pero binitray ang ating Panginoong Yesus. Kung iniisip natin na mai-impress ang Lord sa galing natin at sa giftings natin, tatandaan niyo po ito, hindi na po kailangan ng langit ng performer. Marami ng magagaling na performer sa langit. Ang kailangan niya, servants, na willing na mag-humble ng kanilang mga sarili para sa kalwalatian ng ating Panginoon. Therefore, maganda ang manifestation, maganda ang wisdom, maganda ang knowledge, maganda ang miracle. We want the spectacular things na bumaba ang presensya ng Panginoon at ibigay niya ang apoy sa atin. Pero after the fire, where's the fruit? Ang Galatians chapter 5 verse 22, the Holy Spirit, everybody read, produces this kind of fruit. Read now, everybody. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Siyam. Pero pansinin nyo, siyam, pero highlight that part, pero fruit. Dapat fruits. Pero ang gamit, fruit. Singular. Alam niyo po kung bakit? Because lahat ng mga karakter na yan, love, joy, peace, patience, kindness, are interconnected. They have unified character. Iisa ang pinagmulan. Sino? Ang Holy Spirit. Pero iisa rin ang kanilang magiging resulta. They operate as one, not separate entity. Parang fruit salad. Okay? Ang fruit salad, pag nilagay mo siya sa mangkok, hindi mo siya sasabihin, bowls of fruits. Hindi na. Bakit? Kasi pag may pinya, may pakwan, may saging, pinaghalo-halo mo, hindi mo natatawaging, mangkok ng pinya, ng mangga. Hindi na. Fruit salad na siya. Ang tawag mo na sa kanya, one. Because lahat sila is interconnected with each other. Naunawaan nyo mga kapatid? So when you say the fruit of the Holy Spirit, very intentional lang ang Panginoon dito na hindi siya nagkamali sa grammar. Ang sinasabi lang ng ating Panginoon, hindi po pwedeng meron kang love pero wala kang patience. Hindi po pwedeng may kindness ka pero wala kang self-control. They don't operate separately, they operate as one. Contrary to the acts of the flesh. Pansinin nyo, acts. Kung babalik ko tayo a few verses before verse 22, balikan natin verse 19, Galatians 5 pa rin, same chapter, just few verses before. Bago tawagin yung fruit, highlight that part, may tinatawag na acts. Pansinin nyo? Plural siya. Grabe, nag-English class talaga tayo dito, Pastor. Okay, I just want you to get this. The acts of the flesh are obvious. Ano daw? Sexual immorality. What else? Everybody read. Kanina, ganado kayo sa love, joy, peace, gentleness. Okay, ganado din. Everybody say, the acts of the flesh are obvious. Go. Sexual immorality, impurity, debauchery, verse 20, idolatry, witchcraft, hatred, discord, jealousy, fits of rage, selfish ambition, dissensions, factions, verse 22, envy, drunkenness, orgies, and the like. I warn you, as I did before, sabi ni Apostle Paul, that those who live like this will not inherit the kingdom of God. And many people will say, Pastor, hindi naman ako nagwi-witchcraft. Hindi naman po ako mangkukulang. Wala po akong walis ting-ting na lumilipad. Para mangkulang po ako. Pero pansinin po ninyo ang verse 20. Balik mo nga sa verse 20, anak. Napansin niyo ho ba na yung witchcraft kapantay ng jealousy?
Verse 21. Verse 21, na yung envy, katabi ng drunkenness. Why? Because the acts of the flesh, they operate separately. They operate, each is different and each is distinct. Unlike the fruit, they operated as one. As sinasabi ng scripture sa atin, if you do these things, you will not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Spirit, verse 22, says what? Love, joy, peace, patience, and kindness. Ano sinasabi ng Panginoon sa atin dito? Maganda na nasa atin ang Holy Spirit. Maganda na nararanasan natin ang mga miracle sa ating buhay. Sino sa inyo gusto nyo ng miracle? Ulitin ko, sino sa inyo gusto nyo ng miracle? Now, I think more than a month ago, after the service, pumupwesto po ako dun sa huli. Mamaya gagawin din natin yun. And those who are joining us for the first time, madalas yan, kinakamayan ko, pinapanalangin ko, at pinapakinggan ko kung ano ang storya, kung paano sila napunta sa church. One time, after habang nagpipicture taking, may lumapit po sa akin. Sabi niya, Pastor, pag-pray niyo po ako, because 7 years na po akong dinudugo non-stop. 7 years. Pag-pray niyo po ako kasi nagpa-check up po ako, wala akong myoma, wala akong sakit sa ovary, wala akong cancer. Hindi na nga po alam ng doktor kung bakit nagdudugo ako kasi wala naman siya makitang tumor or anything. Kasi usually daw yan, pag may tumor, talagang yung bleeding mo tuloy-tuloy. Pero siya walang makita, sumuko na po yung mga doktor, hindi nila alam ang gagawin. Pag-pray niyo po ako. Pinag-pray namin. Which I also did every single Sunday. Different kinds of prayer, pinapanalangin natin. We did. Pinag-pray natin, tinawag ko isang volunteer, hinawakan niya dito sa tiyan. Hindi nga ako yumawak. Ako lang nag-pray. Lord, in the name of Jesus, we believe that you are a God that heals. Nakilala niyo po ang aming mga katawan and you have the power to command every cell of our body to put into order. In Jesus' name, amen. Next Sunday, bumalik. Sabi niya sa akin, Pastor, naaalala niyo pa po ako? Alam mo yung gusto ko magsinungaling, sabi ko, yes, but I cannot. Sabi niya, last Sunday, Pastor, ako po yung nandito. Yung nagsabi po na 7 years po ako may continuous bleeding. Alam niyo po, Pastor, pagkatapos niyo mag-pray, pagbaba ko ng elevator, naramdaman ko huminto yung pagdudugo ko at mula po noon hanggang ngayon, hindi na po ako dinudugo. Now, I just want to clarify this. There's nothing spectacular about me, but there's everything glorious about God. Now, gusto niyo ba ng ganong klase ng fire from the Lord? Yes. Pero, posibleng meron kang gift of healing, pero wala kang fruit of the character. Because fruit is about daily character. Na ang tunay na transformation, evident siya sa paraan ng pakikipag-usap mo sa pamilya mo. Evident ang fruit sa pag-handle mo ng criticism. Kung paano ka mag-post sa Facebook. Sabi mo sa katamam, ayan na. Ayan na. Ayan na. Kung paano mo i-handle ang iyong mga pain. Bakit? Impressive ang healing. Impressive ang fire, pero after the fire, the always question should be, where is the fruit? Maganda, meron tayong gift of wisdom, meron tayong gift of knowledge, pero tatandaan natin, lahat ng fire is only for a moment. Pero ang fruit, it is a lifestyle. Ang fire, immediate, pero ang fruit, gradual. Dahan-dahan kang pinapalago. Ang fire, intense, pero ang fruit, sustained. Ang fire is only for a moment, pero ang fruit, araw-araw mo siyang dala. In fact, yung work ng ating Panginoon, hindi lang siya laging spectacular. Naniniwala ko ang work ng Lord, personal din. Yung personal dealing niya sa atin. Yung wino-workout ng Lord, yung pride natin. Yung wino-workout ng Panginoon, yung character natin. Yung attitude natin. Yung ingratitude natin. Lahat ng yun, milagro din na ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay na gusto ng Lord ma-develop tayo na hindi tayo masyadong focus sa penging miracle. Gusto ko makakita ng fire na nakalimutan na natin, pwedeng you are on fire, but fruitless. God wants us to be fired up and fruitful. Yes, the Holy Spirit can make you cry, shake, and even speak in tongues. But the big question always is this, where is the fruit? Kasi kung ikaw ay nanginig, ikaw ay umiyak, ikaw ay nag-speak in tongues, pero hindi ka natutong magpakumbaba. Come on now. So meron kang fire, pero wala kang fruit. Ibig sabihin, pansamantala, facade. Parang meron kang appearance of great faith, pero walang changes and transformation sa ating buhay. Gusto ng Panginoon na i-sanctify tayo, baguhin tayo, na talaga pong lahat tayo ay maging totoong anak ng ating Panginoon. Amen? Hindi po porket nakaupo kayo every Sunday sa simbahan, automatic magta-transform ang inyong buhay. Hindi porket nakaupo ka sa Jollibee maghapon, nagiging chicken joy ka, correct? Correct? Why? Because real transformation happens when you exercise the fruit.
Naalala ko si Jonah patungkol sa subject na ito because kung kilala niyo si Jonah, everybody say Jonah. Ang tawag ng marami dyan is a runaway prophet. Kaya po siya tinawag na runaway prophet kasi nga po, inutusan siya ng Panginoon para mag-preach. Yung preaching nga, hindi nga abutin ng 40 minutes. 4 minutes nga lang, tapos na siya. Actually, 4 seconds lang, kung mabilis siya, tapos na yung preaching niya. Ang preaching niya lang, repent for the Lord will punish you. Yun lang ang preaching niya. Tapos na. Pero imbis na sumunod sa Panginoon, tumakbo siya. Imbis na pumunta ng Nineveh, pumunta siya ng Tarshish. At dahil sa kanyang pagsuway, nag-orchestrate ang Lord ng matinding bagyo. To cut the long story short, nagbunutan silang lahat kung sino ang dahilan kung bakit sila binabagyo. Ang nabunot, taran, si Jonah. So ginawa nila, tinapon nila ngayon si Jonah doon sa may dagat. At watch this, at si Jonah ay kinain ng dilis. Nakita niyo sa Bible, di ba? Tinitingnan ko lang kung tulog, gising pa kayo. So kinain siya ng malaking isda at nanatili siya sa tiyan ng malaking isda, which I know, hindi siya whale shark, hindi siya malaking balyena. I believe this is a special fish for a special occasion na ni-rescue itong si Jonah at nanatili siya sa loob ng tiyan ng malaking isda for 3 days. Ni-rescue siya ng Panginoon. Question, deserve niya bang ma-rescue in the first place? No, he did not. Hindi niya deserve ma-rescue. Kakasuway niya lang sa Panginoon. At dahil sumuway siya, he deserves to die. But God is so gracious na nagpadala ang Diyos ng isda para siya'y kainin. In essence, lulunin at manatili sa tiyan ng isda for 3 days. At alam niyo nangyari? After na ma-rescue siya ng malaking isda, finally sumunod siya sa ating Panginoon. At pagdating niya doon sa Nineveh, sabi niya, repent! For the Lord will punish you. Simpleng-simple. Kung sumunod siya, tapos na, hindi na siya kinain ng isda eh. Pero ano mo sabi ng scripture, dahil sa kanyang preaching na napakaiksi lamang, yung hari ng Nineveh nagpatawag ng matinding fasting. At sabi niya, magsisi tayo sa ating mga kasalanan, pati mga hayop nagfasting. Not kidding, basahin niyo yung Bible, pati mga hayop nagfasting sila because they take that warning seriously. Hindi ko alam kung bakit. Maybe because kasi yung tiyan ng isda, apparently, yung sinasabi ng mga historians, ay may mga amino acids po yan sa tiyan. Na yung amino acids na yun, pag nandun ka sa loob, talaga malalagas buhok mo. Pati kilay mo malalagas, bigote mo. Siguro nung lumabas si Jonah at pumunta ng Nineveh, wala talaga siyang buhok at all. Wala siyang kilay, wala siyang bigote. Kaya nung sinabi niyang, repent! Naniwala ka pa ni paniwala to, pre, hindi na pinagdahanan, no? Kaya nagsisi sila sa kanilang mga kasalanan. Okay, kidding aside, that's not in the Bible, by the way. Okay, sure lang siya. Okay, but, watch this, nagrepent silang lahat. At sabi ng scripture, naglubag ang loob ng Diyos. At imbis na gunawin sila, inisper sila, pinalaya sila ng Panginoon. At habang nagse-celebrate ang mga taga-Nineveh, si Jonah galit. Nagtampo si Jonah. Kaya ako naniniwala si Jonah, hindi siya runaway prophet, pouting prophet. May kilala ba kayong ganun? Pag hindi nasunod ang gusto nila, meron. Puro artista na naman binoto nila. Hindi na naman nanalo yung binoto. May kilala ba kayo mga ganyan, mga pouting prophet? Kala ko pa naman, ice cream, tilapia pala laman. He was angry. While everyone is celebrating, he was angry. You know why? Let's catch up the story. John 4, verse 1. This change of plan. Ano yung change of plan? Imbis na gunawin, niligtas. Greatly upset Jonah. Watch this. And he became very angry. So he complained to the Lord. By the way, tip number 1, kung magko-complain ka, huwag kay Lord. He complained to the Lord about it. Ano sabi niya? Didn't I say before I left my home that you would do this, Lord? That is why I ran away to Tarshish. I knew that you are a merciful and compassionate God. I knew you were slow to get angry and filled with unfailing love, and you are eager to turn back from destroying your people. Sabi niya, paraphrase ko, eto na nga ba sinasabi ko eh. Kaya ayoko pumunta ng Nineveh. Kasi deserve nilang mapahamak. Deserve nilang tupukin ng apoy. Kaya nga ako tumakas para matuluyan sila eh. Kasi alam ko, pag tumawag sila sa iyo, masyado kang maawain. Masyado kang gracious pagbibigyan. Ayan na nga nangyari. Pinagbigyan mo nga sila. Now, this is interesting to me because just a moment before this, Jonah experienced God's grace. Listen to me. He deserves to die. Remember? He disobeyed the Lord blatantly. Nung sumuway siya sa Panginoon, nung tinapon siya sa dagat, deserve niyang malunod na at mamatay. But God rescued him. Nirescue siya ng Panginoon. At nung naligtas siya,
Ang sabi niya, ito na nga ba sinasabi ko? Ako dapat. Napansin niyo, naka-experience siya ng spectacular miracle. Come on now. Naka-experience siya ng fire in essence. Nakaranas siya ng malaking miracle na siya mismo ay dramatically ni-rescue ng malaking isda. At nung nawala na yung apoy, wala rin pala siyang love. Wala rin pala siyang compassion. Bakit? Ang gusto ni Jonah, judgment. Ang gusto ng Lord, mercy.